Good news to, VP Sara Duterte napalundag sa tuwa. May update sa kaso ni FPRRD. Heto na ang inaantay ng lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, may magandang balita na pinahayag ni VP Sara tungkol kay Tatay Digong natin sa Netherlands. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon na nagmula kay General Makana. Sa inyong bibigyan natin ng reaksyon. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Pakibisita mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow kay General Macanas para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at mga balitang inihahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Sabay-sabay na nagbisita ang apat niyang anak at tuwan-tuwa ang ating Tatay Digong. Sana palaging ganito. Okay, ito. Pakinggan natin itong interview ni Real Enlightened. Basta post sa Facebook Reels. In-interview si VP Sara at masaya-masaya silang magkakapatid at kasama ang kanilang tatay. What is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside ICC detention facility? Masaya siya. Masaya. He's been informed of it since Friday of last week. Noong tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi tatlo sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Baslin na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung gano'n na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita naman. At masaya siya na nakabisita kami apat. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week. Noong tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi tatlo sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Baslin na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung gano'n na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami apat. Ayun, syempre bago natin simulan yung komento ni General Macanas, tayo muna magkokomento. Ayan, syempre, di ba? Talagang sinabi dito ni VP Sara na masaya si PRRD nung dumalaw sila doon, sabay-sabay na apat. Syempre talagang na-miss niya yun eh. Yung puntong yun na makita niya yung mga anak niya na nandoon. Di ba? Sa tagal ng panahon na inilagi niya ron, kasi talagang matagal na eh. Ilang buwan na rin, kahit papaano. Malaking bagay na kay PRRD yung ilang buwan na pagkakadetinan niya dyan sa dahig. No, sa pagkakalayo niya dyan sa pamilya niya. Syempre, sa edad ni PRRD, syempre, kailangan niya talaga na makasama yung pamilya niya. No? Lahat naman eh, pagdating mo sa ganung klaseng edad. So, yun yung parang pinagdamot ngayon kay PRRD. Kung tutusin, yung mga gumawas kay PRRD ng ganyan, kung tutusin, walang kapatawaran talaga yun eh. Diba? Hindi talaga accepted yung mga ginawa nilang ganun. Sobra. Ngayon, syempre, wala naman tayong magagawa dahil nandyan na ang tanging magagawa na lang natin yung ipagdasal si PRRD na siya ay makauwi agad. No, na makalaya dyan sa dahig at makabalik dito sa Pilipinas. No? For the first time nga naman, ano? Kailang more than 5 months na. March 11 siya 5 months. Hinidnap. March, April, May, June, July, August. 5 months na. Nakakalungkot na isipin yung imbes na nagpapahinga na ang ating Tatay Digong after serving our country well. Ayun.
Anyway, sabi nga ng Panginoon sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. So, ito ngayon, may nabasa akong article, political analysis, morning coffee toast. Unknowingly, hindi sinasadya, ang Marcos Jr. administration, tinutulungan nila na mapadali ang pagiging presidente ni VP Sara sa 2028. Bakit? Yung magkasunod na impeachment ni VP Sara, February 5, sinundan ng ihikidnapping. Then, later on, yung impeachment, binasura ng Supreme Court. Tama yun. Yung sinasabi ni General Macanas, kung tutuusin yung mga taong nagpapabagsak kay VP Sara, sila ang tumutulong kay VP Sara na si VP Sara ay makaupo sa pwesto para maging presidente. Sila yung gumagawa ng paraan para maging presidente si VP Sara sa mga ginagawa nila. Lalo nilang binibigyan ng pagkakataon ang mga tao, no, ang mga tao na talagang magtanim ng sama ng loob sa ginagawa nila sa mga Duterte, lalong-lalo na yung mga taga-suporta ng Duterte. Dahil alam naman ng mga taong sumusuporta sa mga Duterte wala naman silang ginagawang masama. At isa pa, hindi maganda ang mga naging resulta ng mga pinaggagawa nila. Talagang nakikita natin sa taong bayan yung galit, yung inis, 'di ba? Nung midterm election, talagang doon pinaramdam. No, sinasabi nga ng iba kaya daw si PRRD dinala doon sa dahig para humina yung PDP laban sa eleksyon para hindi manalo, para iba ang manalo. Kaso nga lang hindi ganoon ang nangyari. No? Imbis na maging maganda yung resulta sa kanila, pumangit pa yung resulta. So parang isa lang ang nakapasok, si Lito Lapid lang. 'Di ba? Parang nawalan ng saysay yung ginawa nila. So eto parang pinanindigan na lang nila na diyan na si PRRD, hindi na namin tutulungan niya. Talagang pinanindigan nila na tungkol sa mga EGK, sa mga ganyan, yung kaso ni PRRD, kaya siya nandiyadyaan. Pero malakas ang pakiramdam ng taong bayan na yun eh. Lalong-lalo na siguro kapag si PRRD pinalaya na ng tuluyan dyan sa dahig, parang iniisip ko nga, sinasabi ko nga, na parang malabo pabalikin dito sa Pilipinas si PRRD. Pero tayo gustong-gusto nating pabalikin. Alam nyo kung bakit malabo? Sa tingin nyo ba? Kasi siyempre, hihingi pa daw ng magpapaalam pa daw kung tutusin, hindi na dapat magpaalam Kung tutusin, taga dito si PRRD. No? Wala na silang pakialam doon kapag pinalaya na si PRRD dyan sa dahig. Hindi na dapat nila harangin na bumalik dito sa Pilipinas. Karapatan ni PRRD yon. Pero sa tingin ko, kung sila hihinga ng magpapaalam sa kanila, parang napakalabo Siyempre, lalong-lalo na magkakaroon ng 2028 election. 'Di ba? Magkakaroon ng 2028 election Mas lalong lalakas kung sino i-endorso ni PRRD. No, pero sana nga makabalik siya, no? Pero kung sakaling di siya makabalik, hindi siya payagan, no, kahit sa ibang bansa, basta importante si PRRD maalagaan talaga ng maayos. Lahat 'yan pumapabor kay VP Sara. Kasi nga yung rating, trust, satisfaction o approval rating. Yes, pumapabor talaga sa kanya. After this, itong pangyari to, biglang tumaas si VP Sara, ang rating niya, bumulusok naman si PBBM. And then yung presidential survey, malayo si VP Sara, front runner talaga. Yung WR numero 31.3 o 0.4%. At saka nakikita naman natin talaga sa mga survey na nagiging number 1 talaga si VP Sara, halos hindi nagbabago 'Di ba? Kaya nga dyan sila na alarme. Kung tutusin, ayos naman yung unit team nun kaso nga lang, sa mga survey, no, lumabas si VP Sara na kapag nagkaroon ng eleksyon sa 2028, talagang number 1 siya. Na maaari siyang manalo. Ayun, yung mga nangangarap na maging presidente, hinarang na siya ng tuluyan. Kaya ganyan ang nangyari. Talagang pinag-initan na siya ng pinag-initan. Hindi na siya tinigilan. Ngayon, imbis na si VP Sara wala sa isip niya na tumakbo bilang presidente sa 2028, sila yung nag-trigger kay VP Sara para si VP Sara ay tumakbo sa 2028 bilang presidente. Si VP Sara hindi na aatras yan.
Dahil sa ginawa nila sa mga Duterte. Sa tingin nyo ba mga katunay kayo, aatras yan si VP Sara? Hindi yan, hindi na aatras yan. Napakalabo. Lalaban at lalaban yan. Diba? Si Romualdez, 0.7 lang. So paano sila mananalo dyan ngayon? O yan, tinutulak nga nila si Tambi. Sko, si Tambi naman kung tutuusin, kung nakikita mo naman kasi sa survey na ganyan na bagsak ka talaga, talagang hindi ka umaangat, kulelat. Kung ako sa'yo, hindi na talaga ako mangangarap. Kasi kung pipilitin mo yung mga tao na magustuhan ka, mahirap. Diba? Hindi, mahirap yun. Ikaw para sa isang relasyon lang yan, Tambi. Ayaw na sa'yo ng tao, pinipilit mo pa yung sarili mo eh. Magiging masaya ka ba ron? Hindi na. Wala na. Ganun yun. Diba? Kumbaga kung ano na lang. Kung ano na lang dapat ang ano sa'yo, di yung ka na lang. Mag-congressman ka na lang. Diba? Masayahan ka na sa buhay mo. Kasi kung papangarapin mo maging presidente, napakahirap talaga eh. Kasi dito palang simula, ayaw na sa'yo ng tao eh. O ngayon, kapag nagkaroon ka ng mga people's initiative, ganyan, mga prime minister, sa tingin mo ba, kahit maupo ka bilang presidente o prime minister, gusto ka ng tao? Diba? Mahirap naman yun. Uupo ka na ang mga tao galit sa'yo. Ganun yun. Mas masarap yung maluwag sa kanila kung sino yung nakaupo. Medyo sumusunod kay VP Sara. Si Mayor Robredo. 13%, malayo pa rin eh. Oh. Parang wala nang si Robredo, tahimik na siya sa Naga, happy na siya doon. Ayan si Madam Lenny, no, maaari yan na maging pambato ng mga dilawan, ng mga kakamping, pero hindi para makadikit kay VP Sara yan. Yung didikit yung ano niya, yung score niya, yung bilang niya, malabo. Kasi ako, ramdam ko mga katunay, kung si VP Sara makakaakyat yan sa 2028, makakaabot dun yan, at tumakbo yan, tingin ko mga katunay, landslide to eh. Oo, yan ang nararamdaman ko kay VP Sara, magla-landslide to pag presidente to. Naiintriga na lang tayo kung sino yung gagawin niyang vice president. Kayo mga katunay, katuwaan lang. Sino yung gusto niyo maging vice president ni VP Sara kapag siya ay tumakbong presidente sa 2028? Comment nyo sa comment box. So, itong mga nag-aambisyon na magpresidente, malayo sila. Itong si Contiveros, 1.7% lang. Kaya, yun na, dahil itong mga pagkakamali na ginagawa. Si Honti naman, kung siya tatakbo ng presidente, Mariosep naman. Subukan niya na lang uli dyan sa Senado. Ano ba, last term niya na ba sa Senado yan? Kasi ano hindi naman porkit siya lang yung nakapasok dati sa dilawan na tumakbo parang kampante na ako sa sarili ko na mananalo uli. Di ba? Ng PBB talagang marami na naiinis sa lalong tumibay. Example, tayong mga DDS. Pagkatapos itong pinagagawa nila sa mga Duterte, lalo tayong nagkaisa. Oo. Na organic na pagsuporta, walang bayad, walang ayuda, wala lahat. Tsaka lahat ng mga gumanyan sa Duterte, malabo nang manalo sa 2028 yan. Pagalaw tayo ng kusa, tingnan mo, yung mga Pilipinong kababayan natin bumibisita sa Netherlands at their own expense. So, lahat ito. Basta, wag tayong mawalan ng pag-asa, mga ka-DDS. Tuloy natin pagdarasal. Ako, araw-araw, nagdarasal ko si Tatay Digong Duterte family na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang, na ang ating Tatay Digong makabalik din siyang buhay. Na before 2028, masaksihan niya, makarelease na, mabigyan siya ng interim release, manalo siya sa kaso, and by 2028, ang sarap panitain yung gano'n na nakabalik ang isang Duterte. Dahil ako excited na ako sa 2028. Para sa akin, Tatay Digong, wala nang tatalo sa kanya. Grabe, napakasimpleng presidente. Lifestyle check, sinasabi ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Lifestyle check na, I don't know kung anong may bubunga yung lifestyle check. Lifestyle check pa Ano ka mag-lifestyle check ng order ng Office of the President, King Crab? Ano ka mag-lifestyle check na birthday mo, magduran-duran na millions ang bayan? Lifestyle. Ang ating Tatay Digong, kumain, simple lang. Magsuot, simple lang. Bahay niya, simple lang. Kaya wala talagang tatalo sa ating Tatay Digong at konting tiis na lang.
2028, ang ating minamahal na VP Sara, Presidente. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.